Santos kung saan saan sila pumupunta na kubol. Pero kung mapapansin nyo lang din ito madalas, hindi naman talaga nababago ang kanyang buhay. Minsan may nagsusugat pa, di ba? Ganon din naman ang buhay, nagiinom din, nagsusunungaling, nagmumura. So, yun ay tawag doon yung mga panata. Mayroon lang gustong mangyari sa anak o kaya sa pamilya na sa gusto nilang paraan. Papasin nila ang cross para ipakita nila na sumusunod sila sa Panginoon, pero tingnan mo naman din ang buhay ng magpapasan. Alam mo yung mga nagsusugat ng katawan at saka yung nagpapasan, nagiinom muna ng inyan bago nagpasan, bago magsugat, nagsasyat muna ng mga alak yan, pampalakas ng loob. So yun po yung sinasabi ng Panginoon na kung kayo ay nabibigatan na sa inyong mga buhay, lumapit kayo sa akin. Pasanin nyo yon, dalhin nyo ang inyong mga kabigatan. Dalhin nyo, lumapit kayo sa akin. Yun po yung tinatawag na cross. Mga kabigatan sa buhay. Dalhin nyo yun at lumapit kayo sa akin at kayo mag-aral. Kailangan maintindihan natin ito ng malalim na pagkakaintindi, pagkakaunawa. Dahil kung hindi mo ito maintindihan ng malalim na pagkaintindi, ay ang malamang nito gagawa na naman tayo ng cross at papasanin natin dahil ang pagkakasal. Yung po ang tinuturing ng Panginoon na cross ay yung pong mga kabigatan, mga suliranin, mga problema sa ating mga buhay. Pasanin nyo yan at dalhin nyo sa akin kayo mag-aral sa aking salita. So kaya po ito. Kung mayroon mang kabigatan ng bawat isa sa atin, ngayon nag-aral tayo sa salita ng Diyos, ito'y magiging magaan na. Magiging magaan ito sa bawat isa sa atin. Mawawala yung bigat. Mawawala yung kahirapan sa buhay. Mawawala yung mga suliranin. Dahil inilalagak natin ito sa Panginoon. Tutulog ka lang ng mahimbing, magising ka sa umaga, tapos ay payapa, ang problema ay nire-resolve na ng Panginoon. Amen. Unlike nung magpapasang ka ng cross, ay sakit pa ng katawan ng aabutin mo pagkatapos mo magpasang. So yun po yung ibig sabihin. Ang kabigatan natin ay kanyang lunasan. Kaya yung sinasabi dati hindi pa nakakapakinig ng salita ng Diyos, ay talagang sobrang bigat ng buhay. Kasi hindi mo alam kung paano o sino ang masusolusyonan man natin ang problema, andyan na naman uli, mabigat na naman. So, like na kung mayroon kang Kristo sa puso, mayroon kang Panginoong Kristo na pinaniwalaan, siya ang mag-resolve sa atin. Siya yung mag-aano. Panginoon, sa iyo ko po ilalagak ang mga problema namin. Hindi na po namin kaya mag-asawa. Hindi po namin kaya isulbahin ang mga problema. Ang Panginoong Jesus naman ang magre-resolve sa atin. Kaya tayo mga katulog ng payapa at makakakilos tayo ng maalwan dahil nire-resolve na ng Diyos. Pero pagka wala kang paniniwala sa Panginoong Kristo, matusulog kang may problema, magigising kang may problema. Pero ngayon pagka naniniwala ka sa Panginoon, yun lamang po ang kailangan ng Panginoon. Pagka mayroon kang problema, sabihin mo sa Panginoon. Kung mayroon kang kailangan, sabihin mo sa Panginoon. At ibibigay niya dahil siya'y nagmamahal sa atin. Lord, ang aming ani Panginoon ay medyo hindi pa sasapat sa aming ginastos. Lumapit ka sa Panginoon. Sabihin mo sa Lord na Lord, hindi sasapat ang aming ginastos dito sa aming tanim. Ikaw na po ang bahala dito, Panginoon. Makakatulog ka ng mahimbing at hindi ka mag-iisip kung anong abono na naman ang ilalagay mo, kung ano naman ang iisipin mo sa mga iyan. Bahala ang Diyos diyan. Ilagak mo sa Kanya ang lahat ng iyong suliranin. Ilagak mo sa Kanya ang iyong kailangan. Dahil siya'y nagmamahal sa bawat isa sa atin. Ganun po ang mayroong Kristo sa puso. O mayroong Panginoong pinapaniwalaan. Dahil lagi ka magsusumbong, lagi ka magsasabi sa Kanya.
Yun po ang gusto ng Diyos, hindi ang iba kasi sabi, wag na baka ayaw na akong pakinggan ng Diyos, ulit na ako nagsasabi sa kanya. Hindi po ganoon ang Diyos. Hindi siya katulad ng iniisip ng tao na oy palagi ka na lang nagsasabi sa akin ng problema. Hindi siya ganoon. Ang Diyos mas gusto niya na lagi kang nagsasabi sa kanya. Iba siya, hindi siya tulad ng tao na kapag palagi, di ba sa ating mga tao, pagka lagi malapit, uy, nagnyasa ka na, sobra ka na, lagi nang malapit. Hindi siya katulad ng tao. Ang Panginoon, the more na magsasabi ka sa Kanya, the more na magsasalita ka sa Kanya, gustong gusto niya yun. Kasi nagpapatunay yun na ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Ganun ang Diyos. Kaya lapit lang tayo ng lapit sa Panginoon. Kahit maliit na bagay, malaking bagay, gustong gusto yan ng Diyos na magsalita ka para sa Kanya. Kasi yan ang hinahanap ng Diyos sa bawat na minamahal niya. Yan ang gusto ng Diyos sa mga nagre-response naman sa nagmamahal sa Kanya. Kaya totoo yun kay lalo na kapag ka nagpapatuloy ka sa pagpili ng pag-aaral ng salita. Meron ka bang naintindihan o meron kang gustong sabihin? Mga anak nito. Sunod yan. Ito yung panganay ano? Kaliwat kanan eh. Ilan na ba yan? Apat lang pala yan. Ganda nga yan oh, sabay-sabay oh. Makakaisano na yung pagpapalaki. Ikaw, anong naranasan mo pa sa buhay? Kahit na paano po yung mga bata, kagaya po ni Janjan at Jake, kahit na paano, na nagdadagdag tayo ng share ng mga salita ng Diyos, kahit na paano nakakaintindi din po sila na medyo nababawasan na po yung mga nagkabasa ng kulina, nababawasan na po sa kanila yun. Kaya kailangan natin tulong-tulong tayo, sama-sama na ang salita ng Diyos ay mahayag sa compound na ito para yung mga batang lalaki at saka yung mga magulang ay matutunan nila yung kaya sama-sama po tayo, kailangan po namin kayo, kailangan na para mahayag ang mabuting balita sa mga bata, sa mga nanay at tatay. Amen. May ano po, may prayer request po kayong gusto. Pag-pray natin, yung baka may prayer request kayo. Personal.
sabay na kayo lang magbago sa ating pagkatao, sa ating buhay, sa ating pamilya natin. Yun lang, salamat sa inyo. Dinadakila ka namin, Panginoon, sa lugar na ito. Dinulwalhati ka namin, Panginoon, sa tahanan po ni Rex at Liz, na Lord God. Sa buhay po nila, Panginoon, batang mo, hallelujah, ang kauhawan sa paghahangad sa iyong salita, Panginoon. Salamat, Lord, dahil muli kami nakababalik sa lugar na ito, Panginoon, upang itanghalang iyong pangalan. Salamat din po sa masayang bandingan, Panginoon. Salamat sa mga pagpapala mo po na inilaan sa kanilang mga buhay. At kami po ay naniniwala, Panginoon, na minsan papasukin nila ang iyong salita sa kanilang tahanan at ang panalangin ay pinuhos mo na po ang pagpapala sa kanilang mga buhay. Lalo higit, Panginoon, ang pagpapalang espiritual. Salamat po, Panginoon, sa inaral po namin ngayong hapon sa aklat po ng Romans 5 verse 8, O God, na ipinadama mo yung pag-ibig mo sa amin nung ikaw ay mamatay sa krus, Panginoon, ng Kalbaryo. Doon mo ipinakita sa amin kung gaano mo kami kamahal. At salamat po sa Ama, Panginoon, na ibinigay ang kanyang bigtong anak, na kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya narito kami, Panginoon, dahil may isang Diyos na nagkaloob sa amin ito at mayroong Panginoong Jesucristo at siyang itinataas namin sa aming kalagitnaan, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga susunod pang araw. Kami po ay tumadalangin at pinakapanatigan ng aming mga puso na meron ka na pong ginagawa at gagawin pa po sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Rex, Lord God, sa buhay ni Teresa, sa buhay ni Panginoon, ni James, ni Josh, Lord, at Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, lumaki ang mga batang ito na mayroong banal na pagkakasal sa harapan at patuloy na makakatulong sila sa kanilang mga magulang, Lord God. Ilalayo mo po sila sa kapahamakan, Panginoon, at ang proteksyon na nagmumula sa iyong mararanasan nila. Salamat po, Panginoon, sa mga inisagda na magkasama po para sa amin. Ang dalangin namin, Panginoon, sa pagbibigay nila, Panginoon, sa mga lingkod mo, ay patuloy na ibabalik mo, Panginoon, na mas ligala. Panginoon, hallelujah, sa kanila po, Panginoon, ang mga bagay nito, God. Salamat po sa magandang kapahingahan na mayroon kami sa hapon ito. Salamat po sa pagluwalhati namin ng iyong pangalan. At patuloy namin idideklara, Panginoon, sa lugar na to na ikaw ang Diyos, Panginoon, si Kristo lamang ang patuloy na itataas at itatangay namin sa aming mga buhay. Purihin ka po, Ama, at dakilain ka sa pangalan ng